Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubos sa tao. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ay naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, yun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Doon ay mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbati po, pagpapala at pagbibigay pugay sa inyong lahat, mga kadiboto. Saan man po kayo naroroon, anumang oras dyan sa inyong kinaroroonan, paano man po kayo naaabot ng banal na misa natin dito sa Quiapo. Dalangin nating nasa mabuti kayong kalagayan. Tinitipon po natin ang lahat nating intensyon at mga kahilingan, lalo na ang lubusang paggaling sa mga karamdaman. At inilalapag sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno bilang iisang panalangin ng iisang sambayanang pinagbubuklod ng iisang diwa, iisang binyag, at iisang pananampalataya. Ang mga pagbasa po natin ngayong araw na ito ay matibay na paalalang may dulo po ang panahon. May dulo ang panahon. Kung araw-gabi may pag-iyak ang iyong dinaranas dahil lubha kang nasaktan, gaya ng sinasabi ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, alalahanin po nating may katapusan din ang iyong kalungkutan. Kung puno ng puot ang iyong puso,
sa pagtatakwil ng iyong minahal at pinagtiwalaan, o dahil man sa pagkapahiyang iyong naranasan, ilagay pa rin natin sa Panginoon ang ating pag-asa. Dahil siya lamang ang makapag-aakay sa ating matagumpay hanggang sa dulo ng ganitong mga karanasan. Kung totoo po ito sa mga negatibong dala ng mga baha at unos ng buhay, totoo rin po ito sa mistulang mga positibong hatid naman ng mga salawahang tagumpay sa buhay. Alalahanin din po nating may dulo rin ang panahon ng walang pakundangang mga halakhak o ng matunog pero mapagkanulong mga palakpak. Ang masakit na katotohanang sumusugat sa konsyensya, mga kapatid, mula sa talinghaga ng masamang damo, kung minsan po tayo ang masamang damo. Kung paano rin mang tayo din ang nawawalang tupa at alibughang anak. Bawat isa po sa atin ay tinutubuan ng masamang damo sa ating kalooban, gustuhin man natin o hindi. Yan po ang ating fallen nature. Pero sa pagpapaliwanag po ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung ano ang ibig sabihin niya sa kanyang talinghaga, kung inyo pong napansin, ang tono po niya ay hindi condemnation, kundi napaka-emphatic. Hindi po yung tipong bahala na kayo sa buhay niyong paninisi, kundi yung may panahon pa kayong tipo ng pagpapaalala. Ang tinutukoy ko po ay ang panahon sa pagitan ng pagtatanim o paghahasik at ng pananangis o pagngangalit ng mga ngipin. Malapit sa dulo ay ang pagtitipon ng mga tinabas na masasamang damo. Pero sa mas malaking pagitan ay ang panahon ng pagsibol, panahon ng paglago, panahon ng pamumulaklak, at panahon ng pamumunga. Ang tanong po ay kung ano po ang ginagawa natin sa panahong ito na ipinagkakaloob sa atin. Inaano po natin ang mga pagkakataon, ang ikalawang pagkakataon, at ang marami pang ikalawang pagkakataon para sumibol sana, lumago, mamulaklak, at mamunga. Importante po mga kadiboto ang panahong ito ng tinatawag nga sa Ingles na liminality. Dahil ito po ang ibinibigay ng Diyos sa ating pagkakataon para piliin o hindi ang pagsibol ng mabuti sa ating puso at maging genuine at authentic sa paglagong ito na nasa salamin naman sa pagkalinga natin, pagtataguyod ng mga napasadsad na sa laylayan ng lipunan. Ang least, last, at lost. Tandaan po natin laging may dulo ang panahon at may limit ang second chances. Isa-isip po natin ang anihan, ang panahon ng paghatol. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, mga minamahal kong kapatid, panibaguhin nawa ng banal na Eucharistia ang ating commitment sa tunay at buhay na presensya ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating buhay.
para sa patuloy nating pagsasabuhay ng mga katuruan niyang ito na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng mga talinghaga. Maging ang mga talinghaga pong ito ay kanya ring ipinaliwanag para sa ating pag-intindi. Ang huling tanong, mga kapatid, ano po ang gagawin natin sa mga naintindihan na nating ito? Tulungan nawa tayo't gabayan ng banal na Espiritu.